Shalom. Shalom Aleichem, mga kapatid. This is our Preaching in the Wilderness series. Daily readings of the Daily Catholic Gospel reading. Ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. And the Catholic Gospel today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 11 verses 37 to 41. Glory to you, Lord. (37 to 45 pala. 40. After he had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, "O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish inside, you are filled with plunder and evil. You fools, did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang Ebanghelyo natin ngayon ay inimbitahan na naman ang Panginoon sa isang bahay ng Pariseo. Isang beses na inimbitahan din siya, mga kapatid, na kung saan ay pumasok ang isang babae na may daladalang alabaster jar na full of perfume. Napakamahal na perfume, at yun nga, ibinuhos niya sa paanan ng Panginoon at pinunasan niya ng kanyang buhok. So, by this time, inimbitahan ng Panginoon, pero ang settings is kumain ng Panginoon na hindi naghuhugas ng kamay. Kung titingnan natin sa other parallel ng Gospel, sa Mark chapter 7, makikita natin doon na ang term doon is tradition of the elders. So, yung hindi sinusunod ng Panginoon yung tradition of the elders. Then, yun nga, yung dun sa Mark chapter 7, makikita natin na yung Mark 7 nga, dun sa Mark chapter 7, ginagamit sa atin ng iba nating mga kapatid na mga protestante, yung Mark chapter 7, na sabi kasi dito, ito yung may makikita natin dito sa Mark chapter 7. Okay. About sa alagad niya na nakita ng mga eskriba at mga Pariseo na kumakain na hindi naghugas ng kamay. So, dito sa Mark chapter 7. Okay. Sa verse 3, sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. So, ang sinasabi dito, kaugaliang minana nila sa kanilang mga ninuno is yung tradition of their elders na kailangan maghugas muna ng kamay. Kasi sa kanila, ang
hindi lamang for hygiene purposes, but because sa kanila ay ito yung sa kanila makapagpaparumi sa tao. Gaya nga yung, di ba nakita niyo yung sa kwento ng Good Samaritan, yung Levita at saka yung saserdote nang may dinaanan silang binugbog, ay hindi nila tinulungan sapagkat ayaw nilang magiging marumi sila. So ganun yung kaugalian ng mga Hudyo na kapag kumain ka na hindi naguhugas ng kamay ay magiging marumi ka. So, diretso natin ito. Binasa natin itong Mark 7 mga kapatid sapagkat dito, bagamat other instance ito, another situation, pero ang pinag-uusapan is the same scenario doon sa bahay ng Pariseo na nag-imbita sa ating Panginoong Kristo. Sabi dito, hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinahugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghugas sa mga tasa, sisidla, pitsil, sidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga lagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang nagugas ng kamay ayon sa kaugalian, yan, according to the tradition. Sinagot sila ni Jesus sa verse 6, Mark 7 verse 6, mga mapagkunwari, tama nga sinabi ni Jesus tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. So mabuti dito sa isang yan yung sa magandang balita Biblia, tradition yung term na ginamit or mga aral, tradition or teachings. Yan. Itong part na to, kung saan itong part nga ito na sinabi ko medyo naalala ko yung sinasabi ko sa inyo na itong part ng Mark 7 at about dito sa tradition na ginagamit nga ito ng ating mga separated brethren na mga protestante na itong Mark chapter 7, yung binanggit ng Panginoong Kristo dito sa verse Mark 7:7 na ginagamit nila again sa atin na ang sinusunod daw natin is yung tradisyon ng tao. So, iba ang konteksto nito mga kapatid. Iba yung context ng sinasabi nito. Pero balikan natin yung Luke chapter 11 verses 37 to 41. So, nakita natin doon na kasi ang ugali ng mga Hudyo, hindi sila kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Kasi sa kanila ay magiging marumi sila kung yung nakahawak sila ng marumi. So yun yung paniwala nila. And then, okay. The Lord said to him, O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup, and the dish inside you are filled with plunder and evil. You fools, did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is with you, is within, give alms, and behold, everything will be clean for you. So, ang pinapakita, kung babasahin siguro, ito yung shortest version, parang itong mas mahaba yung pagpapaliwanag ni San Mateo doon sa Matthew chapter 23, no? Na makikita natin andun yung pagkukunwari, ang in short ay good morning, Brother June. In short, ang mga Pariseo ay yung tinatawag na full of pretension. Full of pretension. Yung pagkukunwari
na very observant sila dun sa mga little details ng yung mga ceremonial law, mga kapatid. Pero ang totoo, yung kalooban nila ay puno ng kabulukan. So kung babasahin natin nga itong kasunod na ito, makikita natin yung inihambing sila ng Panginoon na para kayong mga nitso na mapuputi sa labas, ngunit puno naman ng kalansay sa loob. Yan, mga kapatid. So very strong ang denunciation, ang title nga dito is Denunciation of the Pharisees and the Scholars of the Law. So, basahin natin yung Matthew 23 and then yung Mark chapter 7 at saka itong Luke chapter 11. Ito yung synoptic gospel na tinatawag. Our Lady of Salvation. Wala po. Hi, Our Lady of Salvation, may misa po. Wala po. Usually nagkukan lang ako ng mass every Sunday, 9 a.m. Kuminsan per Sunday sa parokya namin. At ang itong background ko pala ay altar ng Diocesan Shrine and Parish of St. Clement sa Angono, Rizal, mga kapatid. So, ang dinenounce ng Panginoon yung mga scholar of the law and then the Pharisees. Kasi, ang mga outward, mga tinatawag ito, yung mga outward na mga tawag nito, yung parang superficial, of course, superficial, yung panlabas na nila, kung babasahin natin yung Matthew chapter 23, panlabas nila na gawain is parang parang dinumero. Kung sa atin yung term na dinumero. Yung parang yun yung sa kanila yung parang ano bang term ng dinumero is yung parang kailangan hindi mo ma-miss yung step 1, step 2, step 3, parang ganoon, mga kapatid. So, dinenounce ng Panginoon kasi full of pretension yung pagkukunwari. 'Di ba? Yung parang sa isa pang term natin yung dinumero, yung parang hindi makabasag baso style. Yun yung mga termino, parang hindi makabasag baso, yet makikita natin na sa totoo ay hindi pala. Yan. So, mga Pariseo ang subject dito. Mga Pariseo, mga tatalino ito, mga eskriba, mga scholar of the law, mga expert sa kautusan ni Moses. Yung kautusan na nagmula doon sa Decalogue or doon sa kautusan na Decalogue, then na-expound yung law ay umabot ng 613 laws, mga kapatid. So, eksperto sila. Alam nila yung detalye. Kaso lang kung titingnan natin yung Matthew 23, maging Mark 7 at itong Luke chapter 11 na ito, ay isinalaysay ng Panginoong Kristo yung kanilang yung hypocrisy na tinatawag, hypocrisy. So, yung hypocrisy, nagsimula pala yan sa salitang yung hypocrites na word is, ang etymology niya or pinanggalingan niya ng salita is yung actor. Yan, actor. Diba nakita natin doon sa mga old illustration na mga movie, di ba may merong larawan na nakangiti at yung larawan na malungkot. So, actor, kasi pagdating sa stage, they are pretending to be who they are, na parang pretending na happy, but in reality, sa buhay nila, hindi pala talaga sila tumatawa. Doon lang sa stage. So, ang hypocrisy na term is actor yung pinangmulan niya or etymology na word. So, ito yung dinenounce ng Panginoon, yung pag-uugali ng mga Pariseo. Pero of course, mga kapatid,
every time na magbasa tayo ng banal na kasulatan, lalo na sa ating kasalukuyang panahon, every time na basahin natin ito, hindi isa dapat manatili na kung ano yung context niya. Ang context niya, of course, the Lord Jesus Christ denounced the scribes and Pharisees because of their hypocrisy at yung iba pa nilang mga ginagawa. Umbaga sa nagpapakita sila, di ba, doon, kung mabasahin mo ito, ang pinapantakip nila sa kanilang hypocrisy yung pagdarasal nila ng mahaba. Yan. And then, yung pagdamit nila ng mga mahaba, yung mga pilakterya nila, yan. So, pakibasa na lang yung Matthew 23, and then itong Mark chapter 7, and then yung Luke chapter 11. Ayan, mga kapatid. So, kung basahin natin ito, hindi dapat makontain na lang dun sa mga Pariseo at mga eskriba. Kasi tayo man din ay kapag binasa natin ang banal na kasulatan sa ating kasalukuyang panahon, ito'y nagbibigay din ng aral natin. Nagbibigay din ng aral sa atin. Basahin natin ang Biblia, tatanungin din natin ang ating sarili. Ako ba'y nagiging katulad na rin ng mga Pariseo? Diba? Nagiging katulad na rin ba ako ng mga eskriba? Diba? So, sa anong paraan? Sa anong mga paraan, mga kapatid? Of course, ang sinasabi sa atin ng mga taong, halimbawa, mga taong hindi pala simba is, sasabihin nila, ang bait-bait natin sa simbahan. Diba? Ang bait-bait natin sa simbahan. Pero paglabas natin ng simbahan ay balik na naman sa dati nating pag-uugali. Yung tinatawag na BSDU, balik sa dating ugali. Diba? So, ayun yung titingnan natin. Nagiging dininounce ng Panginoon yung mga Pariseo, pero hindi nagtatapos doon. Ako rin ba, tatanungin natin sa sarili natin, ako rin ba ay parang naging Pariseo na rin? Parang naging eskriba na rin? Na nagiging mapagkunwari? Di ba? Banal tayo sa linggo. Actually, hindi nga ko minsan isang oras lang banal doon sa simbahan, pero paglabas natin, then paglabas Monday to Saturday, ano yung ginagawa natin? Diba? Mabigat yun, mga kapatid. Kung itong mga matatalino nga ay pinagsabihan ng Panginoon, so tayo man din, as we read the scripture, ay kinakausap din tayo ng Panginoon. Kasi nabanggit na nga natin kahapon doon sa Romans chapter 15 verse 4, di ba? Ano sabi dito? Ibig sabihin, as we read this passage, though ang context is the Lord Jesus Christ is denouncing doon sa ginagawa ng mga Pariseo na hypocrisy, the same with us ay nangungusap din sa atin ang Panginoon. Kasi sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4, mga kapatid, sabi niya, for whatever was written previously was written for our instructions, that by endurance and by encouragement of the scripture, we might have hope. So, kung ano ang nakasulat nung una ay isinulat para sa ating ikatututo. So, ano yung matututunan natin ngayon sa Ebanghelyo? Tanungin natin sa sarili natin, ako ba ay nagiging hypocrites na rin? Ako ba ay nagiging parang Pariseo na rin? Ako ba ay nagiging parang eskriba na rin? Di ba? Following those little details of the law, following those little details of the rules and regulation. Di ba? Pero, yung way of life natin is ganun pa rin paglabas natin ng simbahan.
bigat yun, di ba? Reminder, nire-remind tayo ngayon na ang tanong sa atin is, are you not one with them? Are you not one with them? Of course, mga kapatid, tayo sa kasalukuyan ay may mga struggle tayo sa ating buhay pananampalataya. May mga struggle. Lalo na kung minsan sa kasamahan mo sa paglilingkod sa simbahan. May mga tao dyan na parang sila yung mga liha. Di ba? Sila yung parang mga liha. Na habang naglilingkod ka ay, di ba, kung minsan yung mga pag-uugali na hindi mo magustuhan na parang gusto mo na sabihin mo na lang, parang ayoko na. Yung term na ayoko na sa earth. Kung pag-gusto, parang aalis ka na. Kasi because of them. Kasi, di ba, parang liha. Di ba, alam natin yung liha, di ba? Nasa scratch ka. Masakit. Pero kung i-endure mo lang yung ganun, ay, di ba, makikita natin ang kahoy kapag dililiha. Of course. Magaswang yung liha, maano yun? Masakit. Pero later on, di ba, ang kahoy na nililiha ay nagiging makinis. So, kung minsan parang gusto mo na mag-give up, ano ba itong mga to? Pero, let us remember na ang pinaglilingkuran natin, ang Panginoon, hindi sila. Tuloy lang, kapatid. Of course, yung sabi ko sa inyo kanina, bilang naglilingkod sa Panginoon, may mga struggle tayo. May mga struggle tayo. Kumbaga, parang, the Lord has still unfinished business to us. Unfinished business. May mga unfinished business pa ang Panginoon sa atin. Kaya nga, ang sinasabi doon sa Matthew chapter 7, verse 13, strive to enter through the narrow road. Di ba? Kung narrow road, ang hirap nun. Ibig sabihin, andun yung discomfort, andun yung hirap sa paglalakad. Di ba? Nakapunta na ba kayo sa bundok, and then yung pupunta yung bundok is yung bihirang puntahan ng mga tao. Di ba? Kapag maglakad ka, ay talagang maingat ka, may tendency na madulas ka or madapa ka. Kasi masikip yung daanan. Unlike sa maluwag na kalsada. So yun yung sinasabi. Matthew chapter 7 verse 13, strive to enter to a narrow road. So yung buhay paglilingkod natin, yung buhay Kristiyano natin, ay hindi bed of roses, mga kapatid. Hindi bed of roses. Kaya nga, magsa-struggle ka talaga. So, kung may mga pagkakamali man tayong nagagawa, kasi unfinished business pa nga ni Lord sa atin eh. Pero dapat hindi natin ini-enjoy. Nalulungkot tayo doon. Nalulungkot tayo kasi di ba, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Matthew chapter 5 verse 48. So every time na hindi natin nagagampanan yung katungkulan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, dapat nalulungkot tayo. Sasabihin natin, Lord, sorry, I failed you. Diba? May mga... Pero, yung sabi ni Brother John, lalo na ikaw ang leader, bro, insultuin ka, pareho kayong lay ministers, masakit din. So, kaya nga, Brother John, sa sunod, sabi ko, isuggest ko kasi di ba kung minsan may mga mahirap din. Minsan may mga lalo na ngayon kung nagkakaedad na sa mga meeting ko minsan may mga criticism. Kaya nga isasuggest ko yung natutunan ko na criticism na yung criticism na natutunan ko dati sa seminar is
You have to speak the good and then ipagitna mo yung hindi maganda na criticism mo sa kanya, then you have to close it with good. So yun yung tinatawag na sandwich criticism. Kasi kung minsan nangyayari yan sa practicum namin, parang puro na lang negative yung sinabi. Wala nang binanggit doon na positive. So yung natutunan ko na criticism is yung sandwich criticism. Good, sabihin mo yung mga magagandang points niya na binanggit or ipinakita. Then yung not good na points sa gitna, then i-close mo siya ulit ng good points para at least maiibsan baka mamaya natural kapag may edad na ganyan dapat yung paraan ng pag-criticize natin sa ating kapwa para at least hindi masyado masakit. Pero itong pero sa ating kuminsan, Brother Jun, lalo na kapag matagal na tayo sa paglilingkod, kuminsan parang kinakailangan tayong i-deal ng Panginoon na parang mga Pariseo at Eskriba, na hindi na yung parang bini-baby. Kung baguhan kang naglilingkod, parang pwede kang i-baby, parang kasi bago ka pa lang eh. Pero yung ang tagal mo na sa paglilingkod sa Panginoon, wala ka pa ring improvement, wala ka pa ring pagbabago. Ganun pa rin yung pag-uugali mo. Kung minsan parang kinakailangan din mga sometimes na para tayong katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba na hindi na i-deal na parang kailangan pang kausapin ng may naon. Kaya dito makikita natin ang mga Eskriba at mga Pariseo na talagang grabe yung pananalita na sinabi sa kanila ng Panginoon. Pero sabihan sila na para kayo mga nitso. Ang puputi sa labas, pero ang kalansay ang kalooban. Kalansay ang loob ng nitso. So, ibig sabihin mga kapatid, na talagang kinakailangan nating mga tagasunod ng Panginoon Kristo ay matututo dito sa mga Eskriba at mga Pariseo. Na talagang hindi lang ang mga Eskriba at Pariseo ang sinasabihan ng Panginoon. Tayo man din. O, diba? So, ibig sabihin, hindi pwede na naglilingkod tayo sa Panginoon ay andun pa rin yung hypocrisy, andun pa rin yung pagiging aktor, andun pa rin yung pagkukunwari, andun pa rin yung pretension. Kasi hindi yan tinatawag dito, hindi yan tugma or what we call this yung bang term, hindi yan tugma or hindi yan hindi yan tugma sa ating Panginoong Kristo. Hindi yan, nakalimutan ko yung term, sorry. So hindi tugma, hindi angkop, hindi what do you call that term? So, sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid, kasi ang attitude na pagiging pretentious is not of the Lord, mga kapatid. Kaya dapat talaga nating pagsikapan na hindi tayo ganun. Kasi ang pretension, mga kapatid, is gawain ng Diablo. Mabigat yun, di ba, ang term? Ang pagpipretend or pagkukunwari is gawain ng Diablo. Hindi yata, Brother John, parang hindi siya tugma, hindi capable eh. Hindi siya tugma, hindi siya parang, nakalimutan. Basta may term na nandito na sa isip ko, nakalimutan ko lang. So, ang Panginoong Jesucristo ay wala siyang pretension. He is pure. Wala siyang pagkukunwari. So, kung matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat maalis na ito sa ating itong mga pagkukunwari, yung parang pretension. Kung meron na tayong mga mistakes o mga pagkakasala na nagagawa, we are, nalulungkot tayo dito. Hindi natin ito kinatutuwa. Kapatid. Kasi ang pretension, sabi ko sa inyo, yung pagpipretend, yung pagkukunwari, yung pagiging hypocrites is not of the Lord, mga kapatid. Isa yan sa mga attitude ng demonyo. Ngayon, kung
nagpi-pretend ka, then you are under the trap of the devil. Mabigat yun. You are under the trap of the devil. If kung hanggang 5 years na or 10 years ka na nagsiserve sa Panginoon, nagsiserve sa parokya, and then still walang pagbabago sa buhay mo, banal ka lang doon sa loob ng simbahan, paglabas mo, hangal ka na, then something wrong. Ito sabi dito sa 2 Corinthians 11 na. So sabi ko sa inyo, hindi siya inconsistent siya sa Panginoon. Siya dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And no wonder, for even Satan masquerades as an angel of light. So dito sa 2 Corinthians 11:14 is sinasabi ng 2 Corinthians 11:14, sabi dito, yes, pwede yan, Brother Jun, yung about dun sa sinabi ni Mama Mary sa Cana, dun sa kasalan. Okay. Dito sa 2 Corinthians 11:14, and no wonder, huwag nating pagtakhan sapagkat si Satanas ay maaaring magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So, ang gawain ng pagkukunwari, ang gawain ng pagpipretend is not of the Lord. It's of the devil. Ngayon, kung tayo na tao, naglilingkod tayo sa Panginoon, at hindi natin pinagsisikapan na mamuhay ng tapat sa Panginoon, is we are under the trap of the devil, mga kapatid. Baka hindi lang natin na-realize. We are under the trap of the devil. We are entering into the trap of the devil. Mabigat yun. Kaya nga ito lagi ko din sinasabi. Sinasabi ko rin dito. Matagal na tayo naglilingkod. Ito pa. Matagal na tayo naglilingkod. Pero andun pa rin yung kataasan ng kalooban natin. Andun pa rin yung kataasan ng kalooban natin. Di ba? Andun pa rin yung kataasan ng kalooban, yung pride. Let us remember, di ba, sa atin sa simbahan, sa atin sa Catholic Church, pride is one of the 7 capital sins. At yung 7 capital sins, alam nyo ba, sa mga exorcist, every sin in the 7 capital sins ay may mga demonyo nakakakubabaw dito. So, kung matagal ka nang naglilingkod, matagal ka nang nagsaserve sa Panginoon, pero yung pride hindi mo pa rin maalis-alis, alam mo, nagsaserve ka sa Panginoon, pero you are still in the turf of the devil. Kasi ang pride is one of the 7 capital sins. At ang pride may demonyo na nakakubabaw dyan, mga kapatid. So, at the same time, inconsistent siya or hindi siya tugma sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoon is nagpakababa siya. Di ba yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5, basahin niyo dyan sa Biblia. No? Sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo. Sabi niya, ang sinasabi doon, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Kung siya na Diyos, natutunan niya ang magpakumbaba, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na at nagkatawang tao at namuhay na parang alipin, kung ginagawa ng Panginoong Hesukristo yun, dapat tayong tagasunod, much more, is magpakumbaba din. Kasi hindi naman pwede yung master mo, nagpakababa, ikaw follower ka lang, hindi mo natututunan yung pagpapakumbaba. Di ba? So, hindi tayo consistent or may term talaga nakalimutan ko
Kaya, kaya ako'y leader ko, tanggap ko ang iba't ibang palo ng tao. Wala akong boses magtiis sa palo. So, yung mga kapatid, yung mabigat na term, kung ang Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran natin is nagpakababa, then much more tayo na ng mga tagasunod. Bakit hindi natin magawa? Then something wrong with us. Ayun mga kapatid, mabigat yun. Kung ang Panginoon, let us remember, ulitin natin, ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo. So kung until now, matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi pa rin natutunan natin, hindi pa rin tayo nagbabago, ganun pa rin yung pag-uugali natin, mapagmataas pa rin tayo, then, ay incompatible pala, Brother John. We are incompatible with the Lord. Kasi siya yung master natin, natutunan niyang magpakababa, magpakumbaba, then, much more tayo na mga naglilingkod sa Kanya. Kaya nga may sinasabi si Saint Paul dun sa 2 Corinthians yata yun. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Tingnan natin kung tama. Sa 1 Corinthians chapter 11, even Saint Paul, sabi niya, okay. Mali. Hindi sa 1 Corinthians 11. Ito sa Colossians. 1 Thessalonians. Colossians chapter 3. Hanapin ko muna mga kapatid. Yung sabi ni Panginoon saan po, hanapin ko muna. Okay. Okay. Sa 1 Corinthians tama, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, mga kapatid. Sabi rito, sa 1 Corinthians 11 verse 1, sabi niya, be imitators of me as I am of Christ. Na sa ibang translation, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So ano yung i-imitate natin sa Panginoon? Of course, primarily, yung kanyang kapakumbabaan, yung kanyang kababahan. Of course, ito nga sabi natin mga kapatid, kapag naglilingkod ka, ay sabi ko nga sa inyo na marami pang mga unfinished business si Lord sa buhay natin bilang naglilingkod. Darating na marami pa rin tayong mga point in our lives na magkakamali tayo. Pero yun nga, hindi natin ini-enjoy yun. Kapag nakakagawa tayo ng kamalian, ng pagkakamali, is we are sad for it. Hindi tayo nag-enjoy dun. Nalulungkot tayo. Kasi, kumbaga sa Lord, sorry, I failed you today. May mga instances na gano'n, di ba? Na nagkakamali ka. Pero, natin talaga, pagsikapan talaga natin na makaalpas tayo sa gano'n. Hindi pwede na 5 years ka na, 10 years ka na sa paglilingkod, gano'n pa rin, walang pagbabago. Diba? Yung paraan pa rin natin ng pagsasalita natin, walang pagbabago. Yung paraan natin itrato yung kapwa natin sa parokya, walang pagbabago. Andun pa rin yung siraan. Andun pa rin yung chismisan. Diba mga kapatid? Iyon sabi ko nga sa inyo na kapag halimbawa ay andun pa rin yung ganyong klaseng pag-uugali, hindi mo na mamalayan yung nabibitag ka na pala ng diablo.
Kaya nga kapag sa community, sa parokya or sa community, may mga ganong pangyayari, ma-identify mo kaagad. Ma-identify mo na kaagad kung is it the Holy Spirit that works within us, in us, or is it the devil? So kapag makita na natin na ganon, makita na natin ng ganon na parang it's not anymore the work of the Holy Spirit, then ma-identify mo na anong klaseng espiritu ang nagwo-work. It's not anymore the Holy Spirit is working. Then, kapag makita mo na ganun din, i-rebuke mo na kaagad. I-stop mo na kaagad. Huwag mo nang pahintulutan pa na magtuloy-tuloy. Di ba? Sa mga meeting ko minsan, sa mga community meeting, sa mga grupo, sa mga parish pastoral council, sa chapel pastoral council, sa mga ministry, sa music ministry, sa worship ministry. Makikita natin yung ganun. Kapag nakikita na natin yung ganung mga parang na-discern mo na bakit parang nag-aaway-away kami. Remember mga kapatid, kapag sa ating community nag-aaway-away na tayo, that is not anymore the work of the Holy Spirit. It is of the devil. Alam niyo yung tinatawag na yung diablo, mga kapatid? Ang term pala na diablo is, sa pagkaalaala ko, is nagmula sa term na diabolos. Yung diablo, devil, di ba? Diablo, devil. Nagmula sa term na diabolos. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng diabolos? To divide. To divide. So kapag sa community niyo, sa grupo niyo, para it seems, naramdaman mo na parang, kanya-kanya. And then that is not the work of the Holy Spirit. That is the work of the devil. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, ito talagang masakit na sinasabi ko na, ibig sabihin, sinasabi ko nga na, the division in the church, diabolical practices. Kasi ang etymology nga pala daw, Brother John, ng diablo or devil is diabolos, na ang ibig sabihin niyan, ang kahulugan is to divide. Ibig sabihin mga kapatid, the division, even the division in the church is not the work of the Lord, is not the work of the Holy Spirit. It is of the devil. Kasi malinaw naman yan dun sa John chapter 10 verse 10, di ba? Sinasabi doon, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak, pumatay at magwasak. To divide the unity. So, ang disunity, kapag nakikita mo na yan, di ba, subukan nyo, try nyo minsan kapag sa isang meeting, halimbawa na experience sa isang meeting, parang andun yung pag-away-away, andun yung division, na halos walang papakumbaba. Try nyo sabihin na, in the name of Jesus Christ, I rebuke you, spirit diabolos. I rebuke you, diabolos. Get out from here and go straight to the feet of the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, tatahimik yung mga yan. I am not joking, mga kapatid. Sa akin, kapag nakikita ko na, sense ko na yung ganun, kasi naghahawak kami ng community, may hawak din kaming community. Pinagsasabihan ko yung mga kasamahan ko, sabi ko, do not entertain. Sabi ko, kahit dito kayo sa kitchen, nagluluto kayo, do not entertain any negative things sa kitchen. Magluluto yung, lalo na ngayon, darating na may paklase kami sa seminar sa Prex para sa renewal experience. Ay gina-remind ko talaga yung mga kapatid. Ang wife ko, si Ate Joy, halimbawa dun sa registration, ayaw na ayaw niya na habang nagsiserve ka is naka-earphone ka at saka kung ano-ano yung pinapakinggan mo. Stricto, no? Stricto. Sabi ko pagdating sa kitchen, do not entertain any negative things dito.
Kahit anong klaseng pag-uusap na negatibo, do not entertain. Kaya kapag pumunta ka sa kitchen, maraming nagsistay sa kitchen, hindi dahilan sa nabubusog sila, kundi habang nag-prepare sila ng pagkain, masaya sila. Kaya meron kaming gusto ko of course banggitin, i-commend, meron kaming tagaluto, si Ate Tess. Kapag panahon ng seminar, kahit may trabaho yan, mag-a-apply yan ng leave para lang makapagluto. Masaya siyang nagluluto. Kasi ang atmosphere sa kitchen is family, is love. Andun yung maramdaman mo. Masaya sila, hindi sila napapagod. Isang beses nga nung bago si Ate Tess sa kanyang trabaho doon sa isang lugar, sa isang village, nagpaalam siya. Kung hindi siya payagan, hindi na siya babalik. Ganun kahalaga sa kanyang kitchen. Hindi dahilan sa nabubusog sila doon sa kitchen, mga kapatid. Hindi dahilan sa nabubusog sila doon sa kitchen, kundi ano lang naman yung mga pagkain namin, simple lang naman. Pero the way they deal each other, the way na kung paano nila itrato yung isa't isa doon sa kitchen, ang saya, ang gaan sa kalooban, mga kapatid. So, yan ang ating pinag-usapan about sa Pharisee, pero lumawak na dapat hindi pala tayo dapat maging katulad ng mga Pariseyo. Of course, ang pinag-usapan ngayon ng Panginoon ay ang hypocrisy ng mga Pariseyo na ang konteksto ang pinag-usapan ng mga Pariseyo, pero kung i-apply natin sa ating buhay na hindi lamang ang mga Pariseyo yung pinagsasabihan ng Panginoon. Tayo din pinagsasabihan ng Panginoon na dapat ay huwag tayong magiging hypocrites. Huwag tayong mapagkunwari. Huwag tayong mag-pretend. Dapat kakaroon ng pagbabago yung buhay natin. Kung totoong tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, ito mga kapatid, hindi lang ito sa mga protestante natin mga kapatid, di ba, sa mga protestante na mga kapatid, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong buhay. So kung totoong tinanggap natin, ito para sa lahat, kung totoong tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, nakipag-isa tayo sa Kanya, ay hindi dapat tayo nanatili sa luma nating pagkatao. Ayun sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Ang sabi ito sa New American Bible, sa King James, doon sa King James, ang pagkabanggit doon is, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, old things become new. So, kung nakipag-isa tayo sa Panginoon, ay dapat nagbabago ang buhay natin. Ito, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, hindi dapat tayo manatili sa luma nating pagkatao. Yes, Viva San Clemente. Taga St. Clement po ba kayo? Altar ito ng Diocesan Shrine of St. Clement dan sa Angono. Okay. Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. Yan, mga kapatid. So, kung nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesucristo, ang luma nating pagkatao ay wala na. Tayo ay bago na. Kimberly Orbilio, muntik na tayo magkamag-anak ka. Okay? So, kapag nakapag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, kung ano ang Panginoong Jesucristo, dapat ganun tayo. Hindi pwede na ang Panginoong Jesucristo ang makipag-isa sa atin. Tayo yung makikipag-isa. Yan. Ariel Nolasco.
Taga San Clemente po ba kayo sa Angono po? Ayan, doon po yan sa Angono. Yung background altar ko. So yun mga kapatid. Kapag nakipag-isa tayo sa Panginoon, kung ano ang Panginoon, dapat ganun din tayo. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And then ang sinasabi pa doon sa hindi pwede ang Panginoon ang makipag-isa sa atin. Tayo ang makipag-isa sa Panginoon. So therefore, kung ano ang Panginoon, ay ganun din tayo. Ang Panginoon nagpapakababa. Di ba? Sumunod. Ay, taga Binangon Rizal pa ako, kapitbayan. Opo. Ano nga yung kwan sa ang Binangonan? Oo. Galit ba ang protestant sa'yo? Camarero po. Hindi ko alam kung ano yung Camarero eh. Santa Ursula. Santa Ursula. Pero parang hindi pa ako nakapunta ng Santa Ursula eh. Ang napuntahan ko lang na parokya sa Binangonan is yung Sacred Heart. Camarero. Okay, very good. Okay. So, di ba? So, di ba, Brother Ariel, di ba, kapag nangangalaga ka ng mga images ng mga santo, habang naglilinis ka, di ba, maiisip mo yung buhay ng mga santo. Di ba, ganun? So, the same with us, mga kapatid. Ang challenge sa atin ng Panginoon ay sa sabay, hindi natin pwede sabihin, hindi naman ako para sa iyo eh. Hindi naman ako eskriba, hindi ako kasali dyan. No! Kasali tayo, mga kapatid. Kasali tayong sinasabihan ng Panginoon. Ngayon, lalo na kung matagal na tayo sa paglilingkod, yet hindi pa rin tayo nagpapabago sa Panginoon. Matagal na tayo sa paglilingkod, matagal ka ng binyagang. Okay. Magkakano pala, Brother John, si Brother Ariel Nolasco ay kapareho mong lugar sa kasalukuyan. Yon. Brother Ariel Nolasco, si Brother Joseph John ay dating taga-Pasig pero diyan na siya ngayon sa inyo sa Santa Ursula sa Binangonan. Okay. So mga kapatid, pareho pala tayong taga Rizal. So, yun mga kapatid, ang sinasabihan, bagamat ang sinasabihan ng Panginoon, ang context ng gospel ngayon, it's about the Pharisees, but tayo man din ay kinakausap ng Panginoon at sinasabihan na dapat hindi na tayo magiging hypocrites, hindi na tayo nag-pretend, kundi ang challenge sa atin is nagsusumikap tayo, nagpapatuloy tayo sa kabanalan. Kasi sinasabi nga ng ito sa 1 Peter chapter 1 verse 5 yata yun. St. Bernard, Paris. Okay. Hindi ko pa po napuntahan St. Bernard. Ang napuntahan ko lang yung Sacred Heart sa Tayuman. Nakapunta na rin ako sa simbahan ng Angono. Ng Morong. Yan, Morong. Cardona, hindi pa. So, sabi dito sa 1 Peter, mga kapatid, sabi dito, sa verse 17, mga kapatid, verse 14, 1 Peter chapter 1, verse 14, ito mga kapatid, paalala sa atin. Like obedient children, do not act in compliance with the desires of your former ignorance. Basahin natin kayo dito sa Tagalog. Ito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 14, mga kapatid. Dito siguro tayo magtatapos. So para ito pakinggan natin, mga kapatid. Okay? Ito yung sabi sa atin. Okay.
Bilang mga anak, ayan, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan. So, yun yung sinasabi sa atin sa 1 Peter chapter 1 verse 14, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. You see? So, huwag na raw tayong umayon dun sa dati nating pag-uugali nung hindi pa tayo tinawag ng Diyos. Noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Kasi kung magkagayon, kung until now, na ang tagal-tagal na natin nagsiserve, ang tagal-tagal na natin nagsisimba, diba? Ang tagal-tagal na natin nagsisimba, yet, ganun pa rin yung pag-uugali natin, hindi, ibig sabihin baka, ano pa rin tayo, sabi niya, yung nasa former state of life pa natin na ignorante pa tayo. Actually, yung ignorante pala, iba pala sa inosente. Yung ignorante, di ba, yung ignore yung root word, ignore. English, nagmula sa word na English, ginawang Tagalog, ignorante. Ibig sabihin, you are ignoring. Ini-ignore natin. Okay? Okay. So, 23. Sa 23 is 21, 22, 23, Miyerkules. Okay. So, mga kapatid, na sinasabi dito na hindi dapat na tayo dun. Kasi ibig sabihin, kung if we are still yung ignorante, sinasabi na yung pagiging ignorante, ibig sabihin, yung pinagmulan ng salita na English is to ignore. Ibig sabihin, alam na natin yun, pero binabaliwala pa rin natin. Binabaliwala pa rin natin. Bagasan parang nagmamatigas ka pa rin. Yan. So, yun yung challenge sa atin. Nasabi dito, bilang yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa verse 14, sabi niya, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So, ibig sabihin, kung tunay na tayo, nakaunawa na tayo, kung tunay na tayo nakaunawa, ang tagal na tayong Kristiyano, ang tagal na tayong Katoliko. Ibig sabihin, nagbabago na yung buhay natin. Hindi na tayo nanatili sa dati, mga kapatid. So, yun yung challenge sa atin. Talikdan na natin yung ugaling pareseyo natin na nagpipretend pa rin tayo, nagkukunwari pa rin tayo. Ang gagawin natin is kung totoo na nakipag-isa tayo sa Panginoon, ang sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man, doon sa Tagalog, sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay silang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So kung nakipag-isa tayo sa Panginoon, kung ano ang Panginoon ay ganoon din tayo, mga kapatid. Kung ang Panginoon nagpakababa, so therefore, much more tayo na tagasunod ay magpakababa rin. Kaya nga,
sa ating paglilingkod, dapat hindi na tayo nakikitaan yung kataasan, yung pagpapakataas. Kasi incompatible yan sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Incompatible. Yun yung term. We are incompatible with our Master. Diba? We are incompatible with the Master. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nanood, sa nag-tap ng screen, sa mga nag-comment, at sa nakiisa si Brother June, saka si Brother Ariel Nolasco, at sa lahat ng mga nag-follow, mga kapatid. So, ang maaari ko lang iganti sa inyo is sa lahat ng mga nag-follow, sa mga nagsasend ng gifts is I am including you in my verse, bagamat hindi ko man mabanggit ang pangalan ninyo isa-isa. Ang lagi kong sinasabi is, when I pray, Lord, i-bless mo po nawa yung mga taong may kaugnayan sa akin. Sa lahat sila, lahat ng mga tao may kaugnayan sa akin, whether it online or sa actual or maging yung sa negative na paraan, nagkaroon sila ng kaugnayan sa akin or positive. So, yun yung prayer ko. So, part na kayo doon, naintindihan ng Panginoon kung sino yung mga tinutukoy ko. Yun. So, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat po. And shalom and may God bless us all. May God keep us safe and sound today. Kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. Ingatan nawa tayo, gabay at patnubayan ng Panginoon. At nawa, isugo niya ang kanyang anghel ayon sa kanyang pangako sa Psalm 91:11 na silang susubaybay na kahit saang dako tayo maparoon ay tiyak iingatan. So shalom, that is by now. May God bless us all, mga kapatid. And now signing off, my dear brothers and sisters.